Ginto, maaari bang mawala ng halaga? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin kung isang araw ay biglang hindi na umiiral ang gold. Mukhang simpleng pagkawala ng isang metal. Pero class, mas malaki ang magiging epekto nito kaysa sa nawawalang hikaw sa drawer. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay at Flying Me. Salamat sa suggestion mo at shoutout sa inyo dyan sa Bataan. Ang gold o ginto ay hindi lang basta magandang metal na ginagamit sa singsing, kuwintas, bracelet at medalyang pang-award. Isa itong material na may unique properties. Hindi ito madaling kalawangin, hindi madaling makorrupt ng maraming chemicals. Mahusay itong konduktor ng electricity at napakadaling hubugin. Kaya sa loob ng libu-libong taon, naging simbolo ito ng yaman, kapangyarihan at status. Kapag may gold, kadalasan ang unang pumapasok sa isip natin ay mahal. Pero paano kung mula pa nung unang panahon hindi talaga nag-exist ang gold? Ibig sabihin, ibang-iba ang naging takbo ng human history, economics, technology, at maging fashion. Unang mapapansin natin, wala tayong gold jewelry. Wala sanang wedding ring na gawa sa yellow gold, white gold, o rose gold. Wala ring gold necklace na minana pa mula kay Lola. Siyempre, may silver, platinum, titanium, at iba pang metals na pwedeng gamitin bilang alternatibo. Pero may kakaibang appeal ang gold dahil hindi ito madaling mag-oxidize at mananatili ang itsura nito sa napakahabang panahon. Kaya kung walang gold, maaaring mas naging popular ang silver at platinum bilang luxury materials. Ang jewelry industry ay hindi mawawala, pero mag-iiba ang definition natin ng premium. Baka imbes na 18 karat gold, ang marinig natin ay 99.9% platinum. At doon pa lang, baka mapaisip na tayo kung jewelry ba yon o spare part ng spaceship. Malaki rin ang epekto nito sa history. Maraming ancient civilizations ang gumamit ng gold bilang simbolo ng kapangyarihan at yaman. Ginamit ito sa crowns, statues, religious objects, coins, at royal decorations. Kung wala itong gold, ibang material ang kailangang gamitin ng mga ancient kingdoms. Posibleng mas naging mahalaga ang silver, copper, gemstones, o iba pang rare materials. Maaari ring nagbago ang paraan ng pag-iipon ng yaman ng mga kaharian. Ang gold ay naging attractive dahil durable, rare, divisible, at madaling kilalanin. Kung wala ito, maaring ibang commodity ang naging pangunahing simbolo ng wealth. At dahil dito, may posibilidad na iba rin ang naging economic relationships ng mga bansa sa loob ng maraming siglo. Pagdating sa modern economics, mas interesting ang epekto. Ang gold ay naging mahalagang bahagi ng monetary history dahil sa tinatawag na gold standard, kung saan ang value ng currency ay nakalink sa isang partikular na amount ng gold. Kung walang gold sa mundo, imposibleng magkaroon ng traditional gold standard. Kailangang ibang system ang gamitin ng mga bansa para suportahan at bigyan ng confidence ang kanilang currencies. Maaaring silver standard, commodity-based system, o mas maagang pagdevelop ng fiat money ang naging dominant. Sa ganitong alternate history, maaaring iba ang naging development ng banking, international trade at central banking. Hindi ibig sabihin na magiging automatic mas maganda o mas pangit ang economy. Ang siguradong pagbabago ay mas maaga sanang kinailangan ng humanity na magtiwala sa institutions
at monetary systems kaysa sa isang rare metal. May applications din ang gold compounds at gold-based materials sa ilang scientific at medical fields. Ginagamit ang ilang gold compounds sa research at may historical at specialized medical application. Sa scientific instruments at laboratory technology, meron ding mga sitwasyon kung saan kapakipakinabang ang properties ng gold. Kung wala ito, kailangang gumawa ng alternatives ang scientists. Maaaring ibang metals o synthetic materials ang gamitin. Sa madaling salita, hindi mawawala ang science, pero may mga research path na kailangang baguhin. May mga discoveries na maaaring madelay, habang ang iba naman ay maaaring humantong sa bagong inventions. Pero class, dito nagiging surprising ang kwento. May gold sa modern electronics. Dahil mahusay itong conductor at resistant sa corrosion, ginagamit ang gold sa ilang electrical contacts, connectors at specialized electronic components. Hindi man ito nangangahulugan na lahat ng cellphone at computer ay puno ng gold. May mga applications kung saan valuable ang reliability nito. Kung wala ang gold, kailangang gumamit ang engineers ng ibang materials gaya ng copper, silver, nickel, palladium, o specialized coatings. Posibleng ma-develop ang ibang technologies para palitan ang properties ng gold. Hindi naman titigil ang technology dahil lang nawawala ang isang metal. Ang engineers, gaya ng students kapag deadline, ay mahusay maghanap ng alternative kapag wala ng choice. Sa madaling salita, class, kung hindi kailanman umira lang gold, hindi lang alahas ang mawawala. Magbabago ang history, economics, technology, science, mining, culture, at maging ang paraan natin ng pagtingin sa yaman. Makakahanap naman ang humanity ng alternatives, pero iba ang magiging itsura ng civilization na walang ginto. Kaya sa susunod na makakita kayo ng simpleng gold ring, gold medal, o kahit gold-colored decoration, tandaan ninyo, ang isang maliit na metal ay maaaring may napakalaking papel sa kuwento ng tao. Hanggang sa susunod, ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan, ang tunay na yaman ay hindi laging kumikintab. Pero ang kaalaman, class, hindi kailanman kinakalawang.